Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa naging ng panahon ngayong araw ng Friday, July 24, 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na may local name na bagyong Quiapo ay tumatama na nga po ito sa kalupaan ng Luzon, especially dito sa may area ng Cagayan Valley Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Ilocos Norte. Ay nasan nga po natin? Magdudulot na nga po ito ng mga maulap na papuri na sinasamahan po na mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga paulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at paggunong lupa sa mga bundok na lugar. Na kung saan nga po inasan na nga po natin. Tatawirin na nga po nito bagyong Quiapo ang Northern Luzon. Na kung saan posible na nga itong maglandfall ngayong araw or mamayang hapon dito sa may area ng Babuyan Group of Islands. Kaya naman hindi po natin inaalis ang posibilidad na bumaba ang truck o kaya naman umakyat ang truck. Na kung saan kapag mababa po ang truck, posibleng maglandfall ang sentro dito sa may Cagayan Valley Region, patungo dito sa may Apayao, Ilocos Norte. Samantala kapag tumaas naman ang truck, posibleng maglandfall naman dito sa may area ng Batanes, ang sentro ng bagyong Quiapo. Na kung saan nga po, sa mga nakalipas nga pong oras, nag-intensify pa nga po ito or lumakas pa. Kung saan nga po, taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 65 km per hour malapit sa sentro. Samantalang may pagbuso naman po ito na umabot sa 85 km per hour. At uling namataan po yan sa layong 200 km silangan po ng Apari, Cagayan. Kung saan nga po, malapit na nga po ang sentro ng bagyo. Ang lawak nga po nitong bagyo, hagip na nga po ang kalupaan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Apayao, Cagayan Valley Region, and Isabela, including Kalinga. Inasan nga po natin ngayong araw, tuluyan na itong patungo dito sa may Babuyan Group of Islands. Kaya naman lubos po natin pinaghanda ang ating mga kababayan dahil hindi lamang po sentro ang ating pinaghahanda dahil sa malakas na nga po ito ang taglay na lakas na hangin kung saan tropical storm category na nga po ito sa kasalukuyan. Kumikilos nga po itong bagyong Quiapo pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Kung saan nga po bagya nga pong mabilis ang kanyang movement na inasahan nga po natin ngayong umaga or mamayang hapon ang kanyang paglandfall dito sa may Babuyan Group of Islands. Kaya nga ngayong araw po maghanda na po tayo sa posibleng paglandfall nga po nito dahil inasan nga po natin magdadala ito ng mga malakas na hangin at mga sinasamahan po yan ng mga malakas na mga pagulan at mga localized thunderstorm or mga pagkulog at pagkidlat. Kaya naman iwasan po munang lumabas ng ating mga tahanan upang makaiwas po tayo sa malubhang epekto ng pagdaan nitong bagong bagyong Quiapo. Lalong-lalo na po yan dito sa may hilagang Luzon na siyang apektado nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At dahil nga po sa ganap na nga po itong tropical storm category na may lakas na hangin na maabot sa 65 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbuhos naman po ito na maabot sa 85 km per hour habang kumikilos mahilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour na kung saan mabilis nga po ang kanyang movement. Na inasan nga po natin dahil sa malapit na nga po ito dito sa landmass na kung saan ang pinaka radius nga po ito ay malawak, nasakop na nga po ang hilagang Luzon. Kaya naman tuloy na nga po itong tumama sa kalupaan ng Luzon. Kaya naman nakatas nga po ang wind signal natin. Nakatas na nga po ang signal number 2 sa lugar ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, northern portion of Isabela, Mountain Province, at Ilocos Sur. Na kung saan nga po, inasan nga po natin, dito dadaan ang pinaka sentro ng bagyo. Kaya naman maging alerto at mag-ingat po tayo ngayong araw na kung saan inasan nga po natin natuloy na itong dadaan dito sa may hilagang Luzon. Ngayong araw po yan ang ating pinaka-schedule hanggang mamayang hapon or gabi. So maging alerto na po tayo dahil sa malakas na nga po ang ating inaasahan na mga pag-ulan na kung saan magdudulot ito ng mga pagbaha sa mga babang lugar. Lubos naman na ating apektado
ang ating mga kababayan na nakatira sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar na kung saan posible nga rin po ang mga pag-landslide sa mga bundok na lugar. Samantalang signal number 1 naman dito sa may area ng Kalinga, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, southern portion of Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion of Bataan, at Pulilo Islands. At dahil nga po sa nakatas na nga po ang wind signal nga po natin, saan din po natin makaranas din po tayo ng mga malakas ng mga pag-ulan na kung saan magdudulot nga po ng mga pagba at paggunang lupa. Kaya naman mayroon po tayo nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari po nating maranasan ngayon hanggang bukas sa lugar po yan ng Batanes, Babuyang Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan Valley Region. Nakatas nga po ang orange rainfall warning na kung saan nga po nasa nga po natin ang 100 to 200 mm na mga pag-ulan na magdudulot nga po ng mga pagba sa mga babang lugar at paggunang lupa sa mga bundok na lugar. Nadulot nga po yan ang pagdaan nga po nitong bagyong Quiapo na siyang magdudulot ng mga malakas na hangin na sinasamahan po yan ng mga malakas na mga pag-ulan. Kaya naman mag-ingat po tayo. Iwasan po muna natin na lumabas ng ating tanan sa kasalukuyan ngayong araw. Samantalang nakatas naman ang yellow rainfall warning sa lugar po ng Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani, kung saan inasan nga po natin ang 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga localized flooding or mga biglaang pagba sa mga babang lugar. Ating inasan nga po yan ngayong araw, kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga banta ng mga pagbaha na dulot nga po ng bagong bagyo na si Bagyong Quiapo at hanging habagat na patuloy pa rin na umiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siya naman pinapalakas ng Bagyong Quiapo na siyang nakakapekto naman lalong-lalo na dito sa may area ng Palawan, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sorsogon, Davao Region, including Pampanga, Zambales, Bataan, Pangasinan, Tarlac, Batangas, Cavite, Metro Manila, hangin na dulot ng hanging habagat na siyang nadudulot ng mga maulap na paporin na sinasamahan po ng mga pag-ulan. Dulot nga po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po nitong Bagyong Quiapo. Nainasan nga po natin habang kumikilos nga po ito. Kanluran, hilagang kanluran na inasan nga po natin na tuluyan na maglandfall dito ngayong araw sa Babuyang Group of Islands at tuluyan ng tatawid ng ating bansa pagsapit bukas. So inasan nga po natin bukas na nasa kanlurang bahagi na ito ng ating bansa or posible nang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po habang papalayo naman na ito ng ating bansa, inasan nga po natin na patuloy pa rin ang pag-iral nitong hanging habagat na siyang pinapalakas nga po ng Bagyong Quiapo na siyang magkaka-apekto pa rin lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat pa na namin lalabas. Ukol nga po dito sa sama ng panahon na Bagyong Quiapo at ng hanging habagat. Nating makikita nga po sa pinaka-latest track pagsapit po ng hapon ay posible nang nasa may kanlurang bahagi na ito ng Batanes or Babuyang Group of Islands na kung saan nga po inasan nga po natin ngayong araw tuloy na itong maglandfall dito sa may Batanes and Babuyang Group of Islands. Yung mga nabanggit na lugar nga po ay lubos po natin pinag-aalerto dahil hindi nga po natin inaalis ang posibilidad na bumaba ang track o kaya naman tumaas ang track. Kung saan kapag mataas nga po ang track dito po sa Batanes ang posibleng maglandfall ang sentro. Samantalang kapag bumaba ang track dito naman sa may Cagayan Valley Region at Apayao patungo dito sa may Ilocos Norte. Kaya naman maging alerto lang po tayo upang makaiwas po tayo sa malubhang epekto ng pagdaan nitong bagong Bagyong Quiapo.
At hindi po natin ni-roll out or inaalis ang posibilidad na lumakas pa nga po ito into severe tropical storm category, kung saan inasan nga po natin sa may kanlurang bahagi na nga po ito ng ating bansa, kung saan nga po nakikita nga po natin ang potensyal na mas lalakas pa itong bagyong Qiapo dito sa may kanlurang bahagi ng Babuyong Group of Islands, na kung saan kapag tuloy na itong naging severe tropical storm category, nasa nga po natin kahit malayo na nga po itong sentro, ay hagip pa nga rin po nitong habagat ang kanlurang bahagi ng Luzon. Especially po yan, ito na may area ng Zambales, Pangasinan, La Union, Tarlac, Bataan, Benguet, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. Nating inasan nga po yan, dulot nga po ng hanging habagat. Nahihilayan pa rin nga po ng bagyong Qiapo habang papalayo na ng ating bansa o papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility. Nating inasan nga po natin na posible nga po itong lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng at para naman sa mailagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning, ngunit nasan nga po natin dahil sa pagdaan nga po nitong bagyong Qiapo, pero na nga po tayo nakataas na moderate to rough sea condition or mga babala na posible na nga pong mataas na nga po ang mga pag-alon dito sa may silang bahagi ng Babuyong Group of Islands and Cagayan Valley region, dahil nga po yan sa patawid na bagyong Qiapo. Nating inasan nga po natin na rough sea condition na nga po ito dito sa may Babuyong Group of Islands sa mga susunod pang mga oras. Kaya naman baging alerto lang po tayo, iwasan po muna natin na pumalaot sa mga baybayin or sa may seaboard, lalong-lalo na sa may seaboard ng Babuyong Group of Islands, Cagayan Valley region, Isabela, Aurora, Batanes, including Ilocos Norte. Yan po yung pinag-iingat po natin ng ating mga kababayan dahil nga po sa pagdaan nga po nitong bagyo, kasi nga po natin ang rough sea condition. So maalam na nga po ang karagatan na mapanganib po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga pumapalaot or mangingisda na pumalaot pa rin sa ating karagatan. Kaya pinagbabawal po muna natin na pumalaot ang ating mga kababayan upang makaiwas po tayo sa epekto or masamang epekto ng panibagong bagyo. Samantalang slight to moderate pa rin ang mga pag-alon dito sa may area ng kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, and Palawan, including Mindanao. Isang inasan nga po natin ang slight to moderate pa rin ng mga pag-alon. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, July 24, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyo. Hinting minumonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At siyang inasan nga po natin na maglalandfall na nga po ito sa mga susunod na mga oras ang sentro. Kaya ngayon, hagip na nga po nito ang kalupaan ng Ilagang Luzon. Sana ngayon pa lang nakahanda na po tayo at sana prepare na po tayo sa pagdaan nga po nitong bagyo upang makaiwas po tayo sa pinsala. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyong Qiapo. Maraming salamat at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat po na aming lalabas. Ukol nga po dito sa sama ng panahon na ating minimonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Qiapo. Maraming salamat and God bless us all.